Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito tatalakayin natin kung ikaw ba ay nasa Great Tribulation. Ibig sabihin ng tribulation ay ikaw ba ay nagluluksa, nagsasuffer, naghihirap, or namumuro problema. So, Matthew chapter 24 verse 21 sabi rito, "For then there will be great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until now. No, and never will be." So, sa unang katuroan punta tayo. Sabi rito, suffering is not without a purpose. So, sinasabi rito na yung mga problema, yung mga pagsubok sa buhay, yung mga pagluluksa, yung mga kalungkutan na nararamdaman natin, meron yan dahilan. Hindi ka binigyan ng Panginoon ng problema or ng kung anong kalungkutan na yan para lang sa wala. Hindi. Kaya ka nalulungkot, kaya ka nagluluksa, kaya ka nagdudusa ngayon, may purpose. Meron niyang dahilan kung bakit. So sa ikalawang teaching sabi rito, suffering unites us with Christ. Kapag tayo ay namumroblema or kapag tayo ay may pinagdadaanan, pag tayo ay nahihirapan, palagi natin tatandaan na ang Panginoon ay nahirapan din. Nung panahon niya, ang Panginoon ay nagluksa. Ang Panginoon ay nasaktan, pinako sa krus, ganan. And sabi rito na kapag tayo ay nagluluksa rin, nagiging kaisa tayo ng Panginoon. So kumbaga, sinasabi rito, ang Panginoon ay nagsuffer siya. Ang Panginoon ay naghirap siya para dahil sa pagmamahal niya sa atin. And kapag daw tayo ay naghihirap din, nagiging kaisa natin ang Panginoon. Parang tayo na rin si Kristo. So sa ikatlong teaching sabi, application, teaching nga, sabi rito, suffering achieve us for eternal glory. So nga, gaya na sabi ko, kaya namatay si Kristo, kaya nahirapan si Kristo, kaya nagdusa si Kristo. Para saan? Para sa ikaglorify natin. Kaya siya namatay, kaya siya naghirap, kaya siya nasaktan, para iligtas tayo. And marahil ganun din yung nangyayari sa'yo. Kaya ka nasasaktan, kaya ka naghihirap ngayon, kaya ka nagdudusa dahil merong mangyayaring maganda. Merong mangyayaring na glory sa'yo, ganun. So unang application punta tayo. Para ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Sabi rito, consider suffering pure joy. So yan, gaya na sabi ko, lahat ng suffering, lahat ng paghihirap may dahilan, may purpose. Kaya pag nakakaranas tayo ng hirap, pag nakaranas tayo ng problema, matuwa tayo. Huwag tayong malungkot. Maging masaya tayo instead dahil may purpose yun. Hindi natin alam ba kaya ka nakakaranas ng problema, kaya ka may pinagdadaanan kasi may gustong ituro ang Panginoon sa'yo. Hindi natin alam kaya ka may problema kasi may gustong ibigay ang Diyos para sa iyo. So, maging masaya tayo. Huwag tayong malungkot dahil may problema tayo. Maging masaya tayo dahil may dahilan yun. May dahilan ng Diyos kung bakit tayo nahihirapan sa panahong ito. So, sa ikalawang application, sabi nito, participate in Christ's suffering. So, yun na nga. Yung mga suffering sa buhay, yung mga pagdudusa sa buhay, yan ay pinahihintulutan ni Kristo. Pinahihintulutan niya ng Diyos natin dahil hindi natin alam kung may gusto siyang iparealize sa'yo or kung may gusto siyang ituro sa'yo. And ang kailangan natin gawin is participate. So, mga Diyos natin yan eh. Ang Diyos hindi niya kailangan magpaliwanag sa atin. Hindi niya kailangan magpaliwanag na, Lord, bakit ba nangyayari sa akin to? Lord, bakit ganito yung problema ko? Walang ganun. Hindi kailangan magpaliwanag ng Diyos sa atin. Ang kailangan lang natin is mag-participate. Binigyan niya tayo ng problema para matuto tayo. So, ikaw, makipag-participate ka. Matuto ka dyan sa problema kinakaharap mo. So, sa ikatlong application, sabi nito, let your suffering become your eternal glory. So, yun na nga.
hayaan natin yung mga problema natin, hayaan natin yung mga pinagdadaanan natin na yun yung maging daan para mas lalo tayong mapalapit kay Kristo. Para mas lalong lumalim yung pananampalataya natin. Kapag tayo ay may problema, lumalapit tayo kay Kristo dahil doon lumalakas lalo yung pananampalataya natin. So kumbaga, wag nating gawin or wag nating gawin yung dahilan yung mga problema natin para mapalayo sa Diyos, para pagdudahan ng Diyos. Instead, ituring natin yung mga problema natin na dahil may purpose, dahil yun ay ikaka-glorify natin ng Panginoon. Kaya tayo namomroblema, kaya tayo may pinagdadaanan. So yun lamang po, napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.